Let's talk about the heart. So meron po tayong babasahin dito from National Geographic. Ano raw yung heart? The heart is the body's engine room, responsible for pumping life-sustaining blood via a 60,000 mile long or 97,000 kilometer long network of vessels. Yung isang araw pinag-usapan namin nila Kuya Dennis, na yung mga nabasa nila, one of them, na totoo kaya yun na yun daw, pag pinagduktong-duktong yung mga ugat ng tao, makailang beses siya makakaikot sa planet. Me myself, I cannot imagine that. Kasi nabasa ko rin yun nung araw. But you know what? Look at this. Kung pagtatabi-tabihin daw natin yung mga blood vessels ng tao, ilan daw? 97,000 kilometer long. Imagine that. Yun po ilampas-lampas na sa Earth. Ganun ka-wonder ang each one of us. Yung lahat ng taglay nating mga ugat, pag pinagduktong-duktong, ilang beses ka na makakaikot sa buong mundo. Ganun daw. At ang sabi po, the heart works ceaselessly, beating 100,000 times a day, 40 million times a year, in total clocking up 3 billion heartbeats over an average lifetime. 3 billion beats sa buong buhay natin. Hindi na lamang natin, hindi lang sinabi kung yung lifetime na yun, yung 70 years or more or less. But imagine that. Never yung ating heart stopped to rest. Once na yung puso natin, our heart stopped just to rest for a while, we will die. Kaya nga po, hindi po ba sa sinapupunan lamang ng ating ina, palamang ng ating mga mothers, ano ra yung unang nabubuo? What's the first thing na nabubuo sa womb? It's the heart, right? Then halos kasabay nun yung brain. Pero imagine that it is the heart. Kaya nga po pag narinig na lang merong heartbeat sa loob, may buhay na sa loob ng sinapupunan. Imagine that, how important the heart is. Since the conception of life, it will be those heartbeats na pinagbabatayan kung may life na or wala. And when the heart stops beating, that will be the day that we will die. That's how important the heart is. It keeps the body freshly supplied with oxygen and nutrients while clearing away harmful waste matter. Mahalaga rin po ang puso kasi marami po tayong mga nurses dito, you know these things, ganun kahalaga yung dugo. Na to the point, when the blood, di ba, kapag siya naging marumi, kinakailangan ng yung ginagawa ni Ate Jat, dialysis. To clean up those blood, at yun naman yung pinapump ng puso ng ating heart around our body. Sa brain, alam natin kung ilang minuto lamang na it will take only few minutes na for us to die, to be brain dead, kapag walang oxygen na pumasok na nakasakay sa ating blood. When we magnify yung ating mga dugo, we will see ang daming ang daming oxygen. Nakaangkas yung mga oxygen. So tingnan po natin, since nakita natin that the heart is very, very important, we need to know more about our own hearts. Ano raw po yung common causes of heart disease? Pinaiksi ko na lamang po because we don't have that much time. Some of the common causes of heart disease. Number 1, of course, hypertension, smoking, high cholesterol, diabetes, inactivity, para kang couch potato, para ka lang patatas na inilagay sa couch. Wala kang ginagawa. Maghapon, tulog, kain, couch potato. Inactivity, unbalanced diet, and of course, lack of sleep. That's why the Bible says, sleep is a gift from God. And we know all of these things na kinakailangan at least once a day, we have 7 hours of sleep. Kung mapapansin po ninyo, pagdating po sa health, binabantayan ko maigi. Siyempre, number 1 yung health ko, yung health ng aking family. But all of us, kinakailangan po bantayin natin ang ating kalusugan. Yung ating tulog. Masama rin po yung puro tulog. 7 hours of sleep a day, that's more than enough for a person to be healthy. Pero kung lalagpas pa tayo doon, maawa rin tayo sa sarili natin. Especially kung matutulog tayo sa hindi oras ng pagtulog. Si Levi, okay lang yan. Hayaan natin ang mga batang matulog. Ano pa po? Ano naman yung mga negative emotions that affects the heart? Ito. Hindi lamang yung pagkain, kundi
anything, any issues in life pwedeng magkaroon ng negative effect sa ating heart. Guilt, anger, greed, and jealousy. And more than this. These emotions are not only destructive to our personal well-being, but also to our relationships with others. Kung tayo po ay laging galit, always angry, hindi lang naman siguro sarili lang natin ang apektado. Even those persons that are closest to our hearts will be affected when we are always angry. Hindi lamang yun, jealousy. There is a human jealousy, there is a godly jealousy. And God's jealousy is holy. Our jealousy, most of the time, not always, but most of the times, yung jealousy po na meron tayo, is only a figment of our imagination. Walang basis, no basis at all. So nakakaapekto siya sa buhay natin at maging sa buhay ng iba. So my question is, kailan tayo huling nagpa-check up ng puso? I know, kung hindi naman lahat, marami sa atin afraid na magpa-check up. Why? Kung talagang mahal natin ang sarili natin, nagpapa-check up ka? Ako po, one of the questions hindi ko masagot, bakit may mga taong takot o ayaw magpa-check up, samantalang that is for own safety and welfare? Why? I cannot understand that. Me, nag-schedule na po ako once a year, meron akong general check-up. Even though batang-bata pa tayo, di ba, sa mata ng Panginoon. Kailangan siya eh. Ang kotse, kailangan ng check-up. The car needs a check-up. Ang computers, it needs check-up. Cellphone, chine-check up din. But why your heart, your own welfare, your own body, ayaw mong ipacheck? Bato-bato sa langit ang tamaan, magising naman sa katotohanan. Because I know some, and I know there are more like that. Magpa-check up po. We have free insurance here. Gamitin natin yung insurance, sayang naman. Ulitin ko po, kailan tayo huling nagpa-check up ng heart? When was the last time? O baka naman walang last time, ni wala man ng first time at all. Kailan tayo huling nagpa-check up? Una at huling nagpa-check up ng ating puso. So do yourselves a favor. Magpa-check up po kayo. Pag hindi tayo nagpa-check up, sino maapektuhan? Pamilya natin, hindi lang tayo. Ang gusto ba natin habang nagka-couch potato ka, nanonood ka ng movie, tawa ka ng tawa, bigla ka lang humilata dyan? Uy, natahimik sa wakas. Uy, di ba? Yung pala, inatake sa puso. Inaresto na siya ng kamatayan. Apektado sino? Loved ones. The first person or people that will be affected sa lack of concern natin sa ating mga sarili, loved ones. At itinuturo po ng Biblia, do not be selfish. Walang Kristiyanong selfish. Di ba selfless nga ang isang Christian? A real Christian is selfless. We always take into consideration lahat ng tao around our lives, especially our family. So don't be selfish. Kung Kristiyano ka, hindi ka selfish. Selfless po tayo. So ulitin ko po ha, ngayon narinig na ninyo, it is on your guilt, especially. You must be convicted of this. Magpa-check up at least once a year. Kung kaya nyo ng twice a year, mas maganda dahil nga meron namang insurance kasi. Huwag nating sasayangin. So, kailan daw tayo huling nagpa-check up ng puso? Hindi lamang po yung mga physical problem ng heart, syempre. Maraming problema po ang puso. Hindi lang yung physical. Nabanggit natin kanina, yung anger, yung guilt. At yun po yung pag-uusapan natin, sang-ayon po sa buhay, naging life ni King David. Kaya nga po ang pamagat na mensahe for today ay, puso ay siya sa atin. So, siyasatin natin yung kalagayan ng ating puso physically. Siyasatin natin ang ating mga puso, of course, spiritually. Most of all, spiritually. So, yung pong binasa kanina, aataduhin natin. Yung pong mga verses kanina, babasahin ko po ng mabilis para po hindi natin malimutan. In English na lang para mas maigsi. Psalm 139, 23-24. Search me, O God. This is King David. This is King David. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Na, very, very powerful prayer to the Lord.
Very short but very, very powerful. It's very, very important itong prayer na ito ni King David. So, unahin po natin yung unang sinabi niya. Ang sabi po ni King David in Tagalog, siyasatin mo ako, O Diyos, at saliksikin mo ang aking puso. Isama po natin sa prayer natin ito. Why? Ano po ba yung sinabi sa Jeremiah 17:9-10? In Tagalog, I'm sorry, meron tayong foreigners. I didn't know. Dapat pala nakapaghanda ako ng English versions. Okay. Charmaine, bahala ka nang magpaliwanag. Okay. So Jeremiah 17:9-10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang mga ginagawa. Ang dalas na po natin na pag-uusapan to, especially dito sa ating Tuesday na pag-aaral. Ang sabi po dito, the heart of man is wicked. It is desperately, not just wicked, it is desperately wicked. That is our heart. That's why si King David po, he said this. This is his prayer. No? Search me, O God, and know my heart. Try me and know. Kumbaga, saliksikin mo aking puso, Panginoon. Ngayon, kailan natin una or huling ipinag-pray sa Panginoon? Lord, I admit, Lord, I cannot trust myself. When was the first time, the last time you said that? Lord, I cannot trust myself. Gusto ko ikaw mismo ang sumaliksik sa akin at yung pong diagnosis ninyo ang nais kong malaman. Hindi tayo pwedeng maging self-doctor. Even the doctor, kailangan ng another doctor to diagnose kung meron siyang sakit, right? Surely, kayang gawin ng doktor lahat yung mga ginagawa niya sa iba. But iba pa rin siyempre. It is different when another doctor is the doctor of another doctor. So, ganun din po sa atin. Yes, maybe we can do that, but kinakailangan, we must accept the fact na hindi lahat ng diagnosis kaya natin gawin. You know why? Because we are so subjective. The only thing that we will find in our own heart, I am good, I'm godly, hindi naman ako nagnanakaw, hindi ako whatsoever, di ba? Hindi naman ako ganun. Ang tendency natin maging subjective, masyado tayong emotional or kampi sa sarili. Madalas po, di ba, pag merong pumunta sa doktor para magpagtingin, minsan iba pumupunta sa doktor hindi para malaman yung totoo para patunayan niyang totoo o tama yung nararamdaman niya. Wala pong pinagkaiba yan sa humihingi ng payo to those people na nag-a-ask ng advice. Sometimes, not always, but sometimes, pumupunta sila sa mga advisors not to know the truth from the advisor, but for them to know if they are right or wrong on their self. Ego. Kumbaga, pride yung umiiral. O, kita mo? Meron po kasing ganyang kaso sa marriage counseling. Pumunta yung mag-asawa, humingi sila ng counsel doon sa counselor about them, so on and so forth. Ngayon, habang nagsasalita sila, sumasagot yung nagka-counsel naman, kita mo, sabi ko sa iyo Hindi sinasabi ko. Yung silang dalawa, naghahanap na ng kakampi. Wag po tayong ganun. Kaya po, to be honest, I think most Filipinos hindi pumupunta sa nagpapa-counsel. Most lang, hindi lahat. Pero marami, hindi talaga. Dumating ba yung time tayo naghumingi ng counsel mula sa iba? Ng payo or what? Dumating ba siya? Hindi, kaya ko na to. Nagtapos ako ng college, I finished college, so I know myself. Diba? I can diagnose myself. But that's not true. Yun yung sinabi ni Jeremiah. Only God can search and know the heart of man. Kung paano tayo laging tumitingin sa outward appearance, we're always looking to the outward appearance. The Lord is looking in the inside part of man. So ganun din po yung sinabi dito ni Jeremiah. So we really cannot fix our own hearts. Someone else must do that. And of course, we're talking about God here. Yun po yung sinasabi ni David. Siyasatin mo, O Diyos, at saliksikin mo ang aking puso. Ipasiliksik po natin sa Panginoon ang ating mga puso. Let God look inside our hearts and tell us and let accept ano man yung diagnosis ng Panginoon para sa atin. So ito yung number 1. Humingi tayo ng payo sa iba, especially sa Diyos, pagdating sa ating mga heart matters.
Kasi di ba, hindi naman tayo nagsasabi din naman talaga. Sabihin mo na kasi talaga sa akin, why are you sad? Tell me why you're sad. Di ba karamihan naman hindi nagsasalita? Hindi, okay lang yun, wala lang to. Kaya marami, nagkakasakit sa puso. Ayaw ilabas yung nararamdaman niya eh. Minsan tuloy, explosive yung nangyayari. Di ba, sabi nga nila, meron daw kapag when someone is angry, they said, so, yung daw expression, someone, when they are angry, they are implosive. They're keeping it to themselves, they anger. Yung iba naman explosive. They show it outwardly. Sabi nila, mas healthy daw yung outwardly. Ipakita mo na kasi. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo na. Kung nagtatampo ka, sabihin mo na. Nasa ganun, kasi isang araw, pag sumabog yun, dalawa lang pwede mangyari. Only two things can happen. Either you die of a heart attack, or magkaroon ng sakit. You will become sick. Or, maibubuntun natin sa iba. Diba? Maibibigay natin sa iba yung ating mga galit. At doon nangyayari ngayon, yung mga tao na, ayoko nang kasama yan. Yan naman ba partner ko? Wala na ba ibang partner? Bakit naman? Kasi yan, pag nakasama ka sa prayer meeting yan, wala namang ginawa yan, kundi patutsada doon sa isa, ipag-pray namin siya, ipag-pray natin ito. Yung sarili niya naman, ayaw niya ipag-pray. Di ba? Because we are, masyado tayong selfish. We are egoistic. So we need God sa bagay na ito. Pangalawa po, sabi ni King David, subukan mo ako, try me and know my heart. Subukan mo ako at alamin ang aking mga pagkabalisa. Philippians 4, 6, and 7. Maybe, yung English Bible, pwede natin ipabasa sa kasama ni Ate Shermaine. Philippians 4, 6, and 7. Ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ito yung paborito nating verse, di ba? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Subukan mo ako at alamin ang aking mga pagkabalisa. King David is a giant killer. Sa help ng Lord, syempre. And he was well known pagiging mighty warrior. Ganun po si King David. Pero King David is human like us. No more nor less. No? King David is exactly like us. The same DNA, human DNA. And yet, dumarating din po siya sa Panginoon katulad na ito, kailangan niya ng help of others. And most especially, kailangan po niya yung tulong ng ating Panginoon. And you know what? Para po lalo natin maintindihan yung buong kwento, let me read to you yung buong chapter. Okay? In Tagalog, I'm sorry po muli sa mga hindi nagtatagalog. Para maintindihan natin, ano ba yung sitwasyon? At naging ganito ang pinag-uusapan natin. So, let's see. Wala po yan dyan. Ako na lamang po ang magbabasa. Psalms 139 or Awit 139. Verse 1. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Doon po kinuha yung kinanta natin kanina. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Verse 4, di po ako umiimik. Yung aking sasabihin, alam mo ng lahat yon. Lahat ay hindi malilihim. Verse 5, ika'y laging kapiling ko. Katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain, iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay o sa Hades o sa Sheol, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo, O Yahweh, ay hindi dilim. At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Look at the eyes of God. There's no darkness in the eyes of God. Because in heaven, there's no darkness at all. Maging ang itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo, O Diyos, ay pareho pa rin.
Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa kataway, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Imagine the book. And that is the book of life. Binabanggit dito. Kung ito'y bibilangin, ang sabi po dito, tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Verse 18, kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangad ko, aking Diyos, ito, patayin, verse 19, ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama. At ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo. At kanilang dinudusta. Pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sinumang muhi sa iyo. Ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo ay hindi ko gusto. Lubos akong nagagalit. Lubos din ang pagkasuklam. Sa ganoong mga tao, ang turing ko ay kaaway. Ito ngayon kay David. But then again, Lord, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. That is the dilemma of King David. He loved God. He loved God, walang kaduda-duda. But as a human being, puno rin ng galit sa ang puso't isipan ni Haring David. Ayaw ni David na hindi niya namamalayan yung humanhood, yung pagiging human niya na pala ang siyang kanyang ikinikilos, isinasaisip. Ayaw niya nun. Ang kagandahan po kay King David, mga kapatid, meron siyang self-awareness. At meron din po siyang spiritual awareness. Mga kapatid, we are humans. We are prone to do mistakes. And sometimes, yung mga mistakes na yun, hindi natin nakikita as mistakes. Akala pa rin natin tama na siya or okay lang. So, we need God. Remember, meron tayong konsensya, right? Binigyan tayo ng Panginoon. Lahat po ng believer or unbeliever, binigyan ng konsensya ng Diyos. That is common. But, alam na natin ito, hindi po lahat ng konsensya malinis. Because of sin, yung pong ating konsensya na supposedly napakabusilak, naging marumi na rin. So, sinong tatakbuhan natin? Kasi even our own conscience is seared by sin. So, kailan tatakbo? To whom we will run? We will run to para malaman natin tunay na kalagayan ng puso natin. And that is through our God. Talk to the Father through the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ. At doon natin tunay na malalaman ano ba talagang kalagayan ko ngayon. We are prone to be egoistic. We are prone one way or the other, knowingly or unknowingly, na maging boastful o maging punong-puno ng pride. Yun po yung sinabi ni David. Kaya sabi niya, subukan mo ako, Panginoon, at alamin ang aking mga pagkabalisa. Even though laman na ng bibig ni David ang lahat ng iyon, pero nakita natin, di ba, para na niya inutusan ng Panginoon, parang nakukubabawan na siya ng galit against his people. But alam ni David, deep within his heart and his mind, I need a break from all of these things. I need a break from myself. I need to talk to the Lord. Kung ano talaga yung right, ano talaga yung wrong. Ano yung accurate, and what is inaccurate in my life. Only God can do that. Only God can do that. So, subukan mo ako at alamin ang aking mga pagkabilisa. Nowadays, there are lots of problems or troubles in this planet. Wala po tayong pupuntang lugar na talagang as in napakapayapa. Punta ka ng Antarctica, okay. So, sa sobrang payapa doon, maraming namamatay. Kasi walang access sa lahat. Kung pupunta po tayo ng Antarctica, isama natin mga loved ones. Kasi kung solo ka nang pupunta doon, you will die of loneliness. Yung pagiging alone. No one will survive by himself. We need each other. Kailangan natin ng bawat isa. We need our loved ones. So, hindi tayo makakatakas sa ganung klase ng kalagayan.
the only refuge that we can take or matatakbuhan ay ang piling ng ating Diyos. Kaya hindi po ba kinakanta natin, for the Lord is my tower, our tower, and He gave us the power against all the enemies, all kinds of enemies around us. Ang Lord lang talaga po ang takbuhan nating lahat. There's only one tower, only one refuge, and that is God. On this planet, no. There are wars, rumors of wars, corruption, anak, nirarahuyo ang sariling mga magulang sa kahirapan, yung magulang nirarahuyo ang mga anak sa mga bagay na hindi maganda. So there's only one person who can help us sa lahat ng mga dilema na ito, and that is God alone. At gagamitin tayong lahat, God will use us all to help each other pagdating po sa ganitong klase ng mga pagkabalisa sa ating buhay. So subukan mo ako, Panginoon, at alamin ang aking mga pagkabalisa. And susunod po, ang sabi niya, tignan mo, O Diyos, kung may anumang likong kapamaraanan sa akin. Imagine this. Imagine this. Ako po, I'm a witness. Hindi lahat po ng tao marunong tumanggap ng pagkakamali. And that is very, very sad. Inside or outside the church, may mga tao pong katulad nun. Sabi nga nila, sorry seems to be the hardest word to say. Ganun ba talaga kahirap mag-sorry? And yet marami pong, ako po, personally po, hindi lamang iilan, hindi naman masyadong marami. Meron po mga tao talaga, mag-sorry lang okay na eh. But they do not know, they are incapacitated in saying sorry. It's really hard for some people to say sorry. Pero sa atin po dapat hindi ganun. Kung tayo po sanay lumuhod sa Diyos at humingi ng kapatawaran, dapat ganun din sa ating mga kapatiran. Always remember that, di lagi naman ako nagsosorry sa Lord. Lagi naman ako humingi ng kapatawaran mula para sa aking mga ginawang pagkakamali. That's good, that's very good. Paano naman yung tao? Malalaman ba niyang nagsorry ka na sa Diyos kung siya hindi mo sinasabihan? Right? Di ba? Common sense lang. Say sorry to the person na nagawa natin na masama. Repent to God and say sorry doon sa tao na nagawa natin na magkakamali. At sabi po dito, tignan mo kung may anumang likong kapamaraanan sa akin. Yung pagiging, sabi nga, napakawais. Yung mga tuso. Maganda sana yung ibig sabihin ng tuso eh. Ibig sabihin lang naman ng wise eh. Kaso yung kabaliktaran, yung negative tuso or yung negative wise ang ginagamit ng marami. Yung po mga kapamaraanan natin sa buhay, dapat ipinapasaliksik din po natin sa Panginoon. Hindi po kasi lahat ng kapamaraanan natin tama. Halimbawa, para mapabilis nga yung paglalakad natin mga documents, especially in the Philippines. We always give money, right? Yung under the table na tinatawag. And it's very sad for me na may nakagawa po niyan, matagal ng Kristiyano, supposedly matured na siya. Pero sa kakwento niya, lumalabas ang katotohanan, meron siyang nilalagyan tao sa municipal hall, sa munisipyo or sa city hall, para mapabilis ang dokumento niya. Hindi po tama yun, mga kapatid. Mapapabilis nga yung ating documentation, mga processing documents, sa kapag nagbigay tayo sa tao, pero nanonood ang Diyos sa atin. Hindi tayo gagawin ng Panginoon tagapanguna sa isang grupo kung meron ka tayong klase ng mga ganung gawain. Brothers and sisters, we must be innocent with these things. Any kind of corruption, we must be innocent of those things. I believe we are big enough, we are matured enough to know what is right and what is wrong. And God is on the right side. Nasa bright side ang ating Panginoon. We know that. So sabi ni David dito, Lord, tingnan mo rin, baka hindi ko namamalayan, meron na pala akong ginagawang hindi maganda. You see the humility of David. He's a king. He's the man who is next to God's heart. Ganun sila ka-close ng Diyos. And yet, ganun pa rin siya kung magsalita. Hindi siya yung kampante na hindi, malakas na ako sa Diyos eh. Naging giant killer na nga ako sa tulong ng Panginoon, ito ng Israel because of God, through me or what. Pero then again, hindi siya nagkaroon ng ganung klase ng boastful. Alam pa rin ni David, I am prone to wander away from God. David knows I am prone to commit mistakes na even I don't realize. So I need someone all-knowing to tell me about these things. And that is God alone. So 1 Peter 3:3-4, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas. Tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip,
Pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas, na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Sinabi po rin sa Book of Proverbs, ano raw po yung tunay na maganda? At nabanggit na po yun. At kadalasan sa mga housewives, sa mga females, binabanggit. Mababasa po natin doon. Ang tunay na kagandahan daw, ano yung kagandahan ng puso? Kagandahan ng attitude, beautiful attitude, beautiful character. Yun daw yung tunay na maganda. Kulang na lang sabihin dito, sa binasa natin, hindi po nakukuha sa kulay. Real beauty is not skin color only. Hindi lamang siya skin deep, it's deeper than that. Real beauty is in the heart, is in the soul. Yan, kailangan po malaman din ng mga kalalakihan yan. Kasi alam naman natin mga lalaki, we are so visual. Ang sinusunod ng mga lalaki talaga, yung nakikita niya. Kaya magtiis na lang siya pagkasal na sila. Magtiis na lang siya. Okay lang yun, maganda naman eh. Pagtitiisin ko na lang. Okay, nasa inyo yan. Pero yun po sinabi sa Biblia. Ang tunay na kagandahan, the real beauty is inside the heart. In our soul, not outward appearance. Katulad po sa binasa natin dito. Tignan mo kung may anumang likong kapamaraanan sa akin. Hindi ko mabibilang at hindi ko magagawang example lahat. I believe, marami kayong nalalaman na maging yung mga taong supposedly mabubuti, meron silang mga likong kapamaraanan. And kinakailangan po i-admit din natin, Lord, nga pa ng Panginoon. Kasi sa opisina pala, hindi pala tama yung ginagawa ko sa opisina. Liko pala yun. Akala ko naiisahan ko yung kumpanya. Hindi pala kita maiisahan, Panginoon. Hindi ko na ulitin yung mga sinabi ko noon kasi masyadong, masagasaan na naman yung mga dapat masagasaan. Maging sa pagtatrabaho po, maging wise talaga, hindi maging wais. Maybe malalamangan natin ang ating mga kumpanya, ang ating mga boss, maging yung payroll master, but hindi natin malalamangan ng Panginoon. Alam niya kung sino yung worthy of the job na kanyang pinagbigyan. Remember, it is God who gave us the job na meron tayo ngayon. Do everything, no? Nagawin natin ang ating mga job in a godly manner. Kung may pumipitik-pitik na konting mga pagka-old self, humingi tayo ng Panginoon, ng tulong sa ating Panginoon, and He will give us all the ways bukod sa way na dati nating ginagawa. Akala kasi natin, hindi kuya, wala na kasi ibang way eh. There's no way but for me to give money to that person para yung processing maging fast. Akala lang natin yun. That is human thinking. Yun po yung sinasabi ni David. God always have many other ways, positive and good ways for us, na patapos lahat ng mga iyan nang hindi po malalagay sa alanganin ang ating mga pananampalataya sa Kanya. At hindi lamang po yun. Yung panghuli po, sinabi ni David, at patnubayan mo ako sa daan na pangwalang hanggan. At the back of the mind of King David, inside his heart, laging nasa puso ni David yung heaven, where God is. Yun ang kagandahan po kay King David. He's in the world at sumausaw na rin siya sa karamihan ng mundo. But since meron siyang ganong klase ng puso na lagi nagpapalinis sa Panginoon, handa siyang i-admit that he is wrong. Ang isa sa nagbubunsod kay King David para ituloy yung mga ginagawa niyang iyon na actually napakahirap sa katulad natin because King David has heaven in his heart. Mahalaga po na each and every day, tinatanaw natin ang langit. Na one day I will be there. One day, ang sabi ng Panginoon, in my Father's house are many big rooms. I prepared those rooms for you so that one day, where I am, you will be there also, sabi ng Panginoon. Wag po natin kalilimutan yun kasi po yung pangako ng Panginoon na yun, chapter 14 ng John, chapter 15 po ng gabi, hinuli na siya upang patayin. Isa po yun sa pinakahuling pangako ng Panginoon that heaven is waiting for His children. Ganun po si David. He admit he's a sinner, but heaven is in his heart and in his mind and most especially in his soul. Huwag pong mawawala ang langit, ang thought ng langit
sa ating mga puso at isipan, it will help us go there. Kaysa mag-focus tayo sa mga problema sa buhay na ito, mag-focus tayo sa magagandang pangako ng Panginoon para sa atin. Again, Jeremiah 29:11, right? What is God's plan for us? To give us what? Hope. To give us what? A very, very good future. Hindi nagkaroon ang Panginoon ng kagustuhan tayo mapahamak, maghirap sa buhay. Yun ang gusto ng Panginoon puntahan natin. Ang sabi sa John 10:10, di ba? Life to the full. He gave us life, and He gave it full of what? Abundance. On many things, especially spiritual abundance. Yun po ang naghihintay sa ating lahat. So, ganun si David. Sayang lang po, hindi lahat sa atin nakakadalo every Tuesday. Yun po yung pinag-aaralan namin ngayon next Tuesday. Heaven. Heaven is the most exciting place. Even the word exciting is not enough. It is very, very exciting, wonderful place na inilalaan ng Lord for us. Pag hindi natin alam meron doon, no wonder hindi natin ini-aim na mapunta doon. Example nga po natin, especially sa mga baguhan, nabanggit ko na po ito noon, but kinakailangan kong banggitin ulit. Lahat ng papuntang Canada, nasa Saudi pa lang, bumibili na ng damit pang Canada, English ang salita doon, nag-IELTS kasi papuntang Canada. Everything about Canada, nasa Saudi pa lang, inaalam na, pinag-aaralan na. Hanggang sa ganun, pagdating doon, blend ka agad, hindi masyadong mag-a-adjust. Lalo naman siguro ang langit, mga kapatid. Kung talagang gusto natin pumunta lang langit and we are expecting ourselves to go to heaven when we die, then dapat yung buhay natin, buhay ng isang taong papuntang langit. Ang ating mga salita, bantayan. Ang mga pagmumura, pag-aalimura. Yung paggamit sa pangalan ni Jesus, the name of the Lord Jesus Christ, ginagamit saan? Sa pagka-curse. Jesus Christ, then curse. Sa mga Pilipino, ganun din. Kung talagang papuntang langit tayo, wala nang lahat yan dapat. Yes, the struggle is real. At least mag-struggle talaga tayo patungkol sa mga bagay na yan. Because in heaven, no sin, even a molecular sin, hindi makakapasok sa langit. No sin will enter heaven. So here, God is preparing us before entering heaven. Kaya nga po, ulitin ko po, yung pamumuhay natin, how we conduct things, yung ating mga pagsasalita, yung ating behavior, yung ating character, kinakailangan po, dito pa lamang, pinapractice na natin kung ano tayo magiging pagdating po natin sa piling ng ating Panginoon. Sa pagtatawanan natin, konting finesse naman, right? Kailangan po ng finesse sa lahat ng bagay. Sa pagkain, finesse. Sa pagsasalita, finesse. Sa pagkilos, finesse naman ng konti. Sister, brother. Why? Because we're going heaven. Dapat maging maganda tayong example sa bawat isa. Yung itsura mo, finesse din dapat. Nagagalit ka kamo, finesse sa pagiging galit. Huwag mong hayaang malaman ng buong tao, lahat ng tao sa labas, sa living area, nagalit ka at kagalit mo siya. That is not heavenward. Mga earthward lang po yung mga ganyang klase ng mga attitude, behaviors, mga pagkilos, mga pananalita. So dito pa lamang po, here in this church now, practice that. Finesse for the Lord. No? Be humble for the Lord. Kasi doon tayo pupunta. Doon tayo pupunta. Ano sabi po sa John 14:23? Last na po ito. Ito pa pala yung sinasabi ko kanina. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyong pupunta ka roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At sabi niya, kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. Pinag-aaralan dito ng Tuesday. Ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan man ako naroroon. Ang sarap, ano? Kung wala tayong physical house here on this planet, we have a spiritual house in heaven. Heavenly, big room inside the house of our Father who is in heaven. So look at this. Ito po yung panalangin ni David na kinakailangan maging panalangin din natin. Una po, ang ating puso, ipasaliksik natin sa Panginoon. Each and every day, pasaliksik na po natin sa Panginoon. Nabubulol ako. Gusto ko mag-English o Tagalog or what.
Pangalawa, subukan mo ako at alamin ang aking mga pagkabalisa. Lord, sinasaliksik mo na lamang ang aking puso. Tingnan mo rin, Lord, baka talaga namang akala ko lang okay ako, yung pala hindi. Most people kasi pag sumagot, oh, everything's okay, everything's fine. Yes, fine. Pero sa puso niya naman, hindi eh. There's something unsettled within the heart. Kinakailangan po, especially when we are talking to God, be honest. Because God knows the heart. Alam na niya, bago pa man natin sabihin, God already knows what's inside our heart. Ano man yung sasabihin natin, He already knows. So, be honest about God. Nagkasala tayo, tell God, Lord, palpak na naman ako maghapon na ito. Ini-aim po ba natin na sa maghapon hindi tayo makagawa ng kasalanan? Of course, dapat. We must aim that the whole day we will not commit any sin. We must aim, it must be a goal. We must do something about it. Hindi siya parang hangin lang, like an air, just like that. No, gino-goal po, it must be a goal for us na at least this day, I will not commit any sin against God or against anyone sa aking paligid. Ine-aim po kasi siya. Ako po personally, ito po kasi laging struggle ng mga drivers. Pinagpe-pray ko yung umaga pa lamang, Lord, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and I will be glad in it. Motto na yon sa isang buong araw. Na iginogol ko na mismo, hindi ako magagalit, hindi ako makagawa ng kasalanan sa araw na ito. Minsan, pauwi na ako, pauwi na. Nasa highway na. Andiyan na yung mga pasaway. Yung bang muntik mo na ikapahamak talaga yung dahil sa ginagawa nila. Nagagalit ako doon. Pambihira. Hindi dapat may lisensya ito, mga ganyan, mga ganyan salita. Pero maya-maya, after a few seconds, huhupa na ako ng pambihira ka naman, Eric. Uuwi ka na lang ng bahay. Nagkasala ka pa. Ganun po ako everyday bago umuwi. I am aiming na yung buong maghapon ko hanggang baka uwi-uli ako sa bahay, wala akong sinabi na hindi makakalugod sa Panginoon. Because we know, hindi lamang words yun eh. You're feeling something negative in your heart. So, hindi lang sinabi yun. So, yun ako po, nire-review kong sarili ko. Yes. Kung meron namang number one na laging nire-review sa akin, myself. At yun lagi, nandun sa tulay na lang lagi na yan, yung tulay na wave. Pambihira ka, Eric. Konting U-turn mo na lang, pagliko mo na sa bahay ka na with your wife, magpapahinga ka, nagkasala ka pa. Malaki po ang panghihinayang na nararamdaman ko kapag ganon. Kasi sayang yung ginol mo yung umaga. Kapag ang Panginoon, hindi pa nagustuhan, yung at least man lang makauwi ka, okay ng lahat. Diba? So, ako lang po, that's only me. It is my goal from morning hanggang makuwi akong bahay hanggang gabi, wala akong magawang kasalanan, hindi ako makipagsalita, makaramdam ng something evil or bad na hindi maganda sa harap ng ating Panginoon. It is a goal. Being good is a goal. And we must do everything about it. Exert all effort para yung maghapon natin maging okay sa mata ng ating Panginoon. That is only me. Maaring meron kayong ibang kapamaraanan. Ang sasabi niya, tingnan mo kung may anumang likong kapamaraanan sa akin at patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Kaya panghuli po, para sa ating lahat, kinakailangan po nating ingatan ang ating mga puso. Take care of our hearts. Sa Hebrew po, yung heart sa yung soul, almost isa. Kasi, pag sinabi, ano ba yung talagang pusod, kaibuturan ng pagkatao ng tao? Yung heart ba talaga, yung beating heart? Actually, it's not that. Sa Hebrew po, it's the mind. The heart is talking about the mind. Kasi the heart is just that muscle pumping blood. Pero yung pinakapusod, the center of our being, hindi naman talaga actually yung heart yun eh. No, it's more than that. No, yung tunay na tayo, yun yung being natin, our whole being. And mostly that is actually our brain. Kasi nandyan lahat. Everything is here in the brain. It's not really in the... Ang heart po kasi sa emotion, kailangan siya. Pag bumilis ng tibok niyan, dalawa lang ibig sabihin nun, na-excite ka, o galit na galit ka na, or gutom na gutom. Yan lang naman yan eh. At marami pang iba. So yun po yun, yung whole being ang pinag-uusapan dito. Hindi lamang yung heart, kundi yung full being natin ang pinag-uusapan natin dito. Ang sabi po sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan sapagkat iyan ang siyang pinagmumulan ng lahat ng inyong mga ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Kung ano raw yung laman ng bibig, yun din yung laman ng puso. O kahit baliktarin pa natin, ano man ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. So imagine kapag tayo nagmumura. Imagine kapag tayo nanunungayaw. Imagine pag sinisiraan mo yung iba.
Hindi lang yung bibig ang pinag-uusapan doon. Hindi mo sasabihin, ang dumi naman ng bibig mo. No. Ang dumi naman ng puso mo. Kasi yun ang sinabi po sa Bible, it is the heart. Yung kaibuturan ng pagkatao, yun ang talagang marumi. Ginagamit lamang yung mouth para may lumabas na sound na maiintindihan ng nakikinig. Okay, so ingatan daw natin maigi at ating alagaan. Kasi out of the heart, yung springs of different issues in life, diyan nagmumula ang lahat ng mga iyan.